tungkol sa ating paksa ngayon, politika at ang mga Kristiyano. Ibig sabihin, makita natin paano natin haharapin ang politika bilang mga Kristiyano. So, ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang bagong Biblia at marami rito ang sa Revised Tagalog Popular Version at New King James Version. Ang ating aralin, mga kapatid, ay may kinalaman nga sa ating pananampalataya at sa ating tungkulin bilang mga mamamayan ng ating bansa. Ang ating pag-uusapan, mga kapatid, ay ang relasyon ng politika at ng ating pagiging Kristiyano. At kung paano natin dapat ipamuhay ang ating pananampalataya sa gitna ng hamon ng politika. Maraming tao ang nagiging negatibo ang reaksyon kapag nadinig ang salitang politika. Dahil sa iba't ibang dahilan. Yung mga dahilan nila may kaugnayan sa kanilang naranasan, kanilang pananaw, at nakikitang mga kalakaran sa kanilang paligid, sa kanilang lipunan. Ito yung mga ilan ng mga pangunahing dahilan kung bakit negative. Ibig sabihin yung negatibo, yung masama ang nasa isip kapag pinag-uusapan ng salitang politika. Number 1, dahil sa korupsyon at kawalang katarungan. Kasi nakikita na maraming mga government officials ang palagi na lang nasasangkot sa mga iskandalo, kaya nawawala ng tiwala sa pampublikong sistema o pampolitika ang mga mamamayan. Parang kapag naisip nila politika, korupsyon yan. Tapos yung iba naman, mga kapatid, ay iniisip, pag politika ay may personal agenda. Ano yung personal agenda? Siguro madalas natin madinig yan, di ba? Yung nakikita na iba na ang politika ay ginagamit ng iilang mga tao para sa sariling personal na interes at kapangyarihan. Sa halip na para sa kapakanan ng nakararami dapat. At ang ikatlong dahilan, pagkakawatak-watak. Pag pumasok ang politika. Ang politika ay kadalasang nagiging sanhi ng pagkakahati-hati ng mga tao, lalo na sa usapin ng mga ideolohiya. Ibig sabihin ideology, yung kanilang naiisip na maganda para sa lipunan. Iba naman iniisip ng isa, iba naman iniisip ng kabilang grupo. So iba-iba, nagkakahati-hati. At kung minsan napapasokan pa ng reliyon, pati reliyon, pumapasok dyan yung mga sekta, malalaki sekta. At lalo na yung mga dahil sa mga partidong kinabibilangan. Nagkakawatak-watak. At dahil dyan, mga kapatid, maraming relasyon ang nasisira dahil sa pagkakawatak-watak na yan. At yung ika-4, yung negatibong balita na nandidinig natin palagi, na madalas na ibinabalita sa media, yung mga kontrobersyal, kaguluhan sa politika. Dapat lang ibalita yun. Talagang ganun, kung totoo yung mga balita, di ba? Talagang makikita natin yung mga negative na balita. Kapag paulit-ulit itong naririnig ng mga tao, parang natatanim na lang sa isipan ng mga nakakarinig, natatanim yung mga negatibo na yon sa kanilang mga pananaw. At yung ikalimang dahilan dahil sa kasaysayan, yung historical context na tinatawag. Halimbawa, sa Pilipinas lang, di ba? Maraming kaso ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Mula pa nung unang panahon pa ng mga Kastila, nung tinatawag na kolonyalismo. Colonial time, di ba? Tapos dumaan ng diktadura hanggang sa kasalukuyang panahon. Talagang marami tayong nakikita. Naiiwan ang mga sugat ng kasaysayan sa kamalayan ng mga tao. Kaya negative. Ika-6, talagang komplikado. Yung pagiging komplikado ng politika. Para sa karamihan, yung politika ay mukhang magulo. Puno ng teknikalidad at mahirap unawain. Yung mga taong hindi aktibong nakikilaw ay posibleng nakakaramdam ng kawalang kontrol at pagkasuya. Susuya na yung mga mamamayan. At yung ika-7 dahilan, marami pang dahilan, 7 lang ang ating nabanggit nito, yung pagkapagod o cynicism na kung tawagin sa Ingles.
Maraming tao nawawalan ng pag-asa dahil pakiramdam nila, wala nang pagbabago sa sistema. Kahit sino pa maupo diyan. Yung sinisisi mga kapatid, parang sinisisi 'no? Sinisisi may, isang pananaw 'yan o pag-uugali na nagdududa sa katapatan at kabutihan ng mga tao. Parang kino-question palagi yung motibo ng iba. Kasi meron meron naman kasing gano'n kasi. Bagamat hindi naman natin nilalahat, may mga halimbawa, may mga politiko naman kasi na talagang kaya tumutulong lang sa mga mahihirap, hindi naman dahil sa tunay na nagmamalasakit sa mahirap. Hindi naman dahil sa pag-ibig o pagmamahal talaga, kundi nais lamang nila makakuha ng boto o suporta. Pati nga yung kung tawagan yan EPAL. Siguro diyan papasok yung salitang EPAL. Kung nadidinig niyo yun. Yung halimbawa, gagawa ng project, nandun yun sa billboard, 1/4 ng billboard yung mukha nung politiko na nag-approve ng project. Na baga, akala mo siya may gastos nun. Di ba, pinagbawal yan. Ewan ko kung ano nangyari dyan. At pag magbibigay ng donasyon, donated by congressman o senador o kung ano man, ayan ika nga Yung iba, totoo naman na gustong tumulong, pero yung iba, talagang pinangangalandakan nila dahil para sa susunod na eleksyon makakuha sila ng mga boto. Di ba? So yan ang mga 7 dahilan kung bakit nasa isip ng tao kapag napag-uusapan o nadidinig yung salitang politika, negative agad. Masama agad ang iniisip. Hindi mo rin masisisi mga tao. Pero, mga kapatid, ganun pa man, hindi naman lahat ng tao ay negatibo ang tingin sa politika. May mga naniniwala ang politika ay mahalagang bahagi ng lipunan. At paraan yan upang makapaglingkod sa bayan. Sana nga ganun. Ang susi, mga kapatid, ay magkaroon ng mas malalim na pangunawa at aktibong pakikilahok upang mabago yung pananaw ng mga tao tungkol sa politika. Kasi mga kapatid, kung titingnan natin yung kahulugan ng salitang politika, ay hindi naman masama ang politika. Sa tunay na kahulugan ito, pero na lang yung paggamit ng mga tao ngayon na negatibo, di ba? Nadidinig nyo ba yan? Halimbawa, namumuliti ka lang yan. Namumuliti ka lang yan. Para bang ang sama ng dating, di ba? Pero mga kapatid, pag-aralan natin, technically, ang kahulugan ng salitang politika. Ang salitang politika, mga kapatid, ay tumutukoy yan sa agham at sining ng pamamahala at pagpapasya. O masama ba yan? Agham, science, sining, art. So the science and art ng pamamahala yan. Di ba maganda yun? Pamamahala at pag-oorganisa ng kapangyarihan sa loob ng isang lipunan o pamahalaan. Di ba maganda yan? Organisado kayo. Sa mas malawak na kahulugan nito, mga kapatid, ito ay nauugnay sa, tingnan nyo mga proseso kung saan ang mga tao o grupo ay gumagawa ng desisyon tungkol sa mga issue ng publiko, pamamahagi ng yaman, at pagpapatupad ng batas o patakaran. Di maganda naman pala ang ibig sabihin ng salitang politika mga kapatid. Habang tayo, mga kapatid, ay nabubuhay sa mundong ito, hindi natin maiiwasan na maapektuhan tayo o masangkot kahit papaano sa politika, kahit hindi ka politiko, kahit hindi ka kandidato, kahit hindi ka opisyal. Hindi natin maiiwasan yan. Ito ay dahil, mga kapatid, ang politika ay hindi lamang tungkol sa eleksyon, hindi lamang tungkol sa gobyerno na namamahala. Ito ay tungkol sa mga patakaran, desisyon at sistema na nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat isa sa atin. Apektado tayo lahat dyan. Ang politika, mga kapatid, ay umiikot sa mga aspeto na katulad nito, mga kapatid. Number 1, sosyal na ugnayan. Yan yung paraan ng pakikitungo natin sa isa't isa. Social, yung panlipunan na ugnayan natin. Maging sa trabaho natin, sa community natin, at maging sa loob ng church o congregation, ay may bahaging may implikasyong politikal. May politika rin, mga kapatid. Kaya lang hindi yung negatibong politika. Kasi tungkol sa pamamahala yan. Pagdidesisyon,
Pag-organize, di ba? Sa judgment may ganun eh. Politika rin yung kailang hindi doon sa pangkantong kahulugan. Doon sa salitang politika. So, kabilang na yung pamamahagi ng responsibilidad at kapangyarihan. So, nandyan yung politika talaga. At number 2, yung politika umiikot din sa aspeto tulad ng mga batas at patakaran. Yung mga batas na umiiral sa lipunan natin mula sa simpleng traffic rules hanggang sa patakaran sa edukasyon, kalusugan, produkto. Politika lahat yan, mga kapatid. Produkto ng politika yan. At number 3, moral na paninindigan. Minsan ang paninindigan sa tama laban sa mali ay maaaring ituring na isang uri ng pakikilahok sa politika. Lalo na kung ang issue ay may epekto sa nakararami o kaya sa lipunan. At yung ika-4, mga kapatid, yung pagboto at pakikilahok. At maging ang hindi pagboto, mga kapatid, bilang mga mamamayan, no? Ang simpleng pagboto, kahit ang hindi pagboto, isang political decision yan na may epekto sa kinabukasan ng ating lipunan. So, sa ganitong konteksto, mga kapatid, hindi kinakailangan direkta maging politiko tayo para masangkot sa politika. Yan yung sa 4 na aspeto na umiikot sa politika. Hindi mo kailangan maging politician. Ang mahalaga, mga kapatid, ay manatili tayong tapat sa ating pananampalataya at siguraduhin ang ating mga desisyon ay nakaayon sa moralidad, sa mga utos at kalooban ng Diyos. Yung pagiging maalam at responsable sa mga isyung politikal ay isang paraan. Paraan din yan ng pagmamalasakit sa ating kapwa at sa kinabukasan ng ating lipunan. Hindi po pwedeng mamuhay tayo na nag-iisa lang. Kung ayaw mo ng politika, ayaw mo ng sosyal na ugnayan, ayaw mo ng batas, ayaw mo ng moral na paninindigan, ayaw mo makilahok, o kaya bumoto, o kaya hindi bumoto, kung ayaw mo makibahagi sa lahat ng bagay na yan, huwag ka na lang lumabas ng bahay. Huwag ka lumabas ng bahay mo, huwag ka na mag-aral, huwag ka na magtrabaho, o kaya doon ka maniraan sa bundok ng Tralala, mag-isa ka doon na walang gobyerno. Wala kang pakikisamahan na kapitbahay. Alam nyo, hindi naman kailangan maging malawak. Doon sa mga kapitbahay natin, may political activities yan. Hindi nga lang eleksyon yan, di ba? So, naiintindihan niyo. Ito, katulad nito, mga kapatid. Nabanggit yung eleksyon. Sa May 12, 2025, no, araw ng Lunes yun. Magsasagawa na naman ng eleksyon ng ating bansa upang pumili ng mga manunungkulan sa ating gobyerno. Sa kasalukuyang batas ng Pilipinas, mga kapatid, sa saligang batas, mismo sa Constitution ng Pilipinas, ay hindi labag sa batas ang hindi pagboto. Ang pagboto ay itinuturing na karapatan at tungkulin. Ngunit hindi ito sapilitan, tandaan ninyo, o ipinipilit ng Estado. Walang parusa o penalidad, walang penalty para sa mga hindi boboto sa halalan. Kita niya, no, mga kapatid. No? Tuwing papalapit ang eleksyon, natural lamang nagkakaroon ng pagkakahati-hati o dibisyon ng bayan tungkol sa mga idea kung sino ang iboboto na kandidato. Di ba? Minsan, ang pagkakahati-hati, dibisyon ng mga mamamayan pag papalapit ang eleksyon ay nagiging personala na. Na ano pat nagkakaroon pa ng samaan ng loob ang magkaiba ng paniniwala. Magkakamag-anak, magkakaibigan, di ba? At kahit natapos na yung eleksyon, yung mga nanalo at yung mga natalong mga kandidato, nagkasundo na, nagpa-party na sila, nagiinuman na. Ngunit yung mga ordinaryong mga mamamayan, tuluyan na nagkagalit at nagkasamaan na ng loob. Hindi na nagkibuan. Alam niyo, masama yan Nalalaman natin bilang mga Kristiyano, ay hindi dapat umiral sa gitna natin ang ganyang dibisyon o pagkakahati-hati. Okay lang, magkaiba tayo ng partido, political na kandidato, pero hanggang doon lang yun. Huwag natin pe-personalin. Tayo mga Kristiyano, mga kapatid, paano natin dapat harapin ang politika?
Ito mga kapatid, ang papel ng mga Kristiyano sa lipunan. Bilang mga Kristiyano, tayo tinawag na maging ilaw ng sanlibutan. Dito makikita nyo, talagang hindi ka makakaiwas sa politika. Ayon doon sa tunay na definisyon ng politika, dahil nakikipag-ugnayan tayo sa lipunan. Kumandidato ka man o hindi, mga kapatid. Ito nga sabi ng Panginoon Kristo, hindi nga pala masama yung may nagtanong kasi, masama ba sa isang Kristiyano na kumandidato o humawak ng posisyon sa gobyerno? Hindi po. Hindi natin tinuturo na gano'n. Kung mauupo ka sa gobyerno, gawin mo yung ayon sa kalooban ng Diyos. Mas maganda nga kung puro Kristiyano maupo dyan para walang corruption Pero dapat nananatili ang ating paninindigan sa salita ng Diyos. So, hindi natin pinag-uusapan dito kung uupo tayo bilang politiko o hindi. Kundi, yung papel natin mga Kristiyano sa lipunan. Paglipunan kasi, political yan mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon Kristo dito sa 5:14 hanggang 16, di ba, etong hanay ng mga talatang to, nagpapakita na hindi tayo makakaiwas na ma-involve tayo. Dahil unang-una, ang utos sa atin, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi may tatago. Ang mga Christian, ilaw na sanlibutan. Gaya ng isang lungsod, pag lalo na nasa ibabaw ng burol yan, hindi mo may tatago. Nasa ibabaw, kitang-kita siya. Tuloy natin. Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan. Tama nga naman. Wala naman nagsindi ng ilaw, tapos tinakpan ng tabo. Di ba? Kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Yun ang papel ng ilaw Magliwanag. Kaya sabi rito mga kapatid, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Hindi dahil sa gusto mo magpakitang tao. Ang nais ng Panginoon Kristo, magliwanag ka. Magliwanag tayo, mga Kristiyano. Para sa buhay natin ay makakita ng mga tao ang liwanag. Maakay natin sila na luwalhatiin ng Diyos. Kaya nga ipinapakita ng talatang ito na tayo mga Kristiyano may tungkulin na magdala ng liwanag at kabutihan sa ating lipunan. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa loob ng kapatiran o church, kundi para sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kabilang na ang salipunan na ating ginagalawan. Kaya kasama dito yung politika. Paliwanagin daw ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. So nakita niyo, no? So dapat nagre-reflect ang ating pananampalataya sa harap ng mga tao. At ang nakikita nila reflection ay liwanag. So yan po mga kapatid. Sa ating pakikilahok sa politika, dahil hindi natin maiwasan yan habang tayo nabubuhay sa mundong ito, bilang mga Kristiyano, huwag natin kakalimutan yung number 1, yung pagkakaiba ng kaharian ng Diyos at ng kaharian ng mundo. Magkaiba Iba yung kaharian ng Diyos sa kaharian ng mundo. Ang ibig ko sabihin, ito yung sabi ng Panginoon, nung nasa harapan siya ni Pilato. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko'y hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito, ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. So nakita nyo sa Revised Tagalog Popular Version yan. My kingdom is not of this world, but now my kingdom is not from here. So ipinakikita nito mga kapatid ang kaharian ng Diyos. Yan yung kaharian ni Kristo. Ay iba sa mga kaharian ng mundong ito. Bilang mga Kristiyano, tayo ay mamamayan nga, di ba? Ng kaharian ng Diyos. Ngunit tayo rin ay mamamayan ng ating bansa. Mamamayan din tayo. Yun ang katotohanan dun Dalawa, dual citizen tayo mga kapatid. Citizen ng heaven at citizen ng kung anumang bansa. Pero, dapat nating tandaan ang ating ultimate loyalty o yung sukdulang katapatan ay hindi sa gobyerno, kundi sa Diyos at sa kanyang kaharian. Nakita niyo mga kapatid, no? So, hindi naman bawal tayo makipag-participate sa mga political activities at hindi nga talaga natin may iwasan yan
yung makipag-participate sa political activities hanggat nabubuhay tayo rito sapagkat tungkol yan sa lipunan, sa pakipag-ugnayan natin sa lipunan. Pero tanda natin, magkaiba ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ng mundo. Kaya ang loyalty natin, masigit, siyempre, sa kaharian ng langit. Ngayon, tingnan nyo mga kapatid, simpleng-simpleng talata madalas natin gamitin, expound natin to. Nasa langit ang ating pagkamamamayan. Tinatayo lang natin ang pundasyon, ha? Hindi tayo against sa political activities na ma-involve dyan. Pero inilalatag ko lang sa inyo yung pundasyon natin, huwag nating kakalimutan. Nasa langit ang ating pagkamamamayan. Madalas nating mabanggit ito mga kapatid, yung sa Pilipos 3:20. Ito yung isa sa mga inspiration ng mga mananampalataya sa kanilang paglilingkod sa Diyos at sa paninindigan sa pananampalataya. Tingnan niyo mga kapatid. Alam ko marami na nakakaalam nito eh. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. So yan talatang ito mga kapatid na nagpapahayag ng mahalagang katotohanan tungkol sa ating spiritual na pagkakakilanlan o yung tinatawag na spiritual identity natin bilang mga mananampalataya. At kapag sinabing spiritual identity, ay hindi po natatapos sa religion yan. Hindi natatapos sa church yan. Alam niyo naman, di ba, ang ating pananampalataya ay dapat tumatagos yan. Tumatagos at umaapaw yan sa ating pamumuhay dito sa lupa. Hindi yung religion lang tayo na hanggang simbahan lang tayo. Hindi. Tagos yan sa buhay natin. Hindi mo pwedeng ihiwalay sa buhay mo yung pagiging mananampalataya. Eh sabi dyan, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Yes. Citizenship, nasa heaven. So, identity natin yan. Nagpapakita yan, mga kapatid, ng ating karapatan. Diba? Pag citizen ka ng isang bansa, meron kang higit na karapatan kaysa sa foreigner. Ganun din sa langit, mga kapatid. Nagpapakita yan ng karapatan bilang mga miyembro ng kaharian ng Diyos. Nakita nyo mga pribileyo natin, di ba? Sapagkat citizen of heaven tayo. Bilang mga tagasunod ni Kristo, bagamat tayo naririto sa lupa, ang ating tunay na tahanan at patutunguhan, yung final destination natin, hindi dito mga kapatid, kundi sa langit. Pinapaalala nito mga kapatid, yung ating buhay dito sa lupa ay pansamantala lamang. At hindi dapat masentro ang ating pag-asa sa mga bagay na makamundo at mga panandaliang bagay. Yung political activities, panlupa lang yan mga kapatid. Dito lang yan. Lalo na yung mga partido. No? Nakita niya, no? Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. Bilang mga Kristiyano, yan ang ating pag-asa. Hindi tayo nakasalalay sa anumang bagay dito sa lupa, kundi sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Yung salitang hinihintay, mga kapatid, di ba? Mula roon ay hinihintay naman natin, nagpapakita yan ng pananabik at pagtitiwala. Naghihintay ka yan ang dapat na maging kalagayan natin. Kaya tanong mo sa sarili mo, kapatid, hinihintay mo ba talaga ang Panginoon Hesukristo? Hinihintay naman natin ang tagapagligtas. Naghihintay tayo dapat, mga kapatid. Kapag hinihintay mo, hindi ka makakalimot, di ba? So, dapat palagi nasa isip natin yung muling pagbabalik ng ating Panginoon Hesukristo. Hindi yung nakasentro ang isipan natin. Puro na lang dito sa lupa. Makakalimot tayo, mga kapatid. So, mga kapatid, ito ang nakikita natin dito, yung pangakong ito yung nagbibigay ng assurance sa atin. Kasiguraduhan na kahit ano man ang sitwasyon ng gobyerno, kahit ano man ang sitwasyon dito sa mundo, mga pagsubok, kahirapan, ano man ang sitwasyon sa lipunan, may darating na ganap na kagalakan at katuparan kapag muling dumating si Kristo. Kaya dito mga kapatid, kung expound pa natin itong lalim na itong Pilipos 3:20, yung simpleng talata na yan,
Kung iugnay natin yan sa ating paksa na pinag-uusapan natin na politika at ang mga Kristiyano, number one, yung pananaw na makalangit, dapat tayong mamuhay na may kamalayan. Tandaan nyo mamuhay na may kamalayan. Nasa isipan natin palagi na tayo ay bahagi ng isang mas mataas na kaharian. Hindi tayo dapat magpatali sa makamundong ambisyon, lalo na sa mga kasalanan. At hindi tayo nakatali sa mga political party natin. Ikalawa, yung pag-asa natin ay kay Kristo. Yung buhay ng isang Kristiyano, nakasentro yan sa pag-asa kay Kristo bilang tagapagligtas. Yan mga kapatid ay nagdudulot ng kapayapaan at pagtitiis. Kahit sa gitna ng kahirapan, anumang gobyerno yan mga kapatid. Wag nating ilagak ang ating pag-asa sa anumang pamahalaan at leader ng anumang political party. At number 3, pamumuhay bilang mamamayan ng langit. Ang ating mga kilos, ang ating mga desisyon at layunin ay dapat sumasalamin yan sa ating makalangit na pagkamamamayan. Isang pamumuhay na nagbibigay pugay at kaluwalhatian sa Diyos at tayo'y nagsisilbing liwanag sa iba. So yan yung laman ng di ba? Pinaka-summary, sustansya ng Filipos 3:20. Nakita natin diyan na isang paalala yan na hindi tayo tagalupa lamang. Tayo ay mamamayan ng langit. Tayo ay hinuhubog upang mamuhay na may kabanalan habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. So yan po mga kapatid, yung ating pagiging nasa langit ang ating pagkamamamayan. Ngayon, palawakin pa natin mga kapatid ang pagtalakay sa papel natin mga Kristiyano. No? Bilang mga Kristiyano, maaaring itanong natin, ito ang partisipasyon natin minsan sa politika, mga political activities. Ayon sa Biblia, maaari ba nating tuligsain ang nakikita nating mga kasamaan sa ating gobyerno o lipunan? Maaari ba? Oo naman, mga kapatid. Pwede tayo tumiligsa. Bahagi ng ating tungkulin yan. Kung titingnan natin, mga kapatid, tungkulin natin na kailangan manindigan tayo laban sa kasamaan at kawalan ng katarungan at katiwalian. Kabilang na ang nakikita nating kasamaan sa gobyerno at lipunan. Pero hindi sa paraan ng armadong rebelyon. Hindi natin tinataguyod ang armadong rebelyon. Pero alam nyo, tungkulin natin na huwag tumahimik Kailangan kapag may nakikita tayong kasamaan at kaya natin magpahayag tayo. Expose natin. Yan sinasabi rito sa 5:11, expose natin ang katiwalian ng kasamaan. Tuligsain ang nakikita mga kasamaan sa gobyerno at lipunan. Isang tanong yan. Ang sagot, pwede. Dahil sabi sa Efeso 5:11, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga kundi inyong ilantad ang mga ito. So, ilantad. Ano ibig sabihin ilantad? But rather expose them. Ang alin? Mga gawa ng kadiliman. Kaya hindi masama kung maglalad tayo ng ating mga napupunang hindi magagandang pangyayari sa paligid natin. Pagpuna sa katiwalian, kasamaan, kawalan ng katarungan. Huwag tayo manahimik lamang mga kapatid. Kung tutuusin nga, lumalabas dito ay isang tungkulin natin yun Pananagutan natin dahil sabi, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga kundi inyong ilantad. Ilantad. Commandment yan. Huwag tayong mananahimik. Huwag tayong papayag. Kung may kaguluhang katiwalian, kawalan ng katarungan, o yung mga gawa ng kadiliman. Hindi lang sa religion yan, mga kapatid. Kasama na yung religion. Pag may nagtuturo na maling aral, expose mo yan. Expose mo. Dahil maraming madadaya dyan. Ngayon, pagdating sa gobyerno, kung niloloko na tayo, halimbawa, ng isang opisyal na gobyerno, expose natin kung meron tayong ebidensya. Di ba? So, yan, mga kapatid. So, hindi masama na manuligsa, pero hindi sa armadong pamamaraan, tandaan nyo. So, ang ating paglalantad ng mga gawa ng kadiliman,
tungkol sa politika, gobyerno, dapat nating bigyan ng pansin din yan. Ngayon, ito ang mga bagay na gagawin natin. Paano natin ilalantad yan, mga kapatid? Sa paghahayag ng ating mga saloobin, ng mga paniniwala, lalo na sa panahon natin ngayon, modern time tayo ngayon. Panahon natin ngayon, ano ba uso ngayon? Social media, Facebook, di ba? Nagiging instrumento ito upang maiparating ang iba't ibang saloobin ng mga gumagamit ng Facebook. Kasama na dyan yung sa tungkol sa politika. Ito mga kapatid, yung paghahayag ng mga saloobin dito sa portion ng ating pag-aaral, sa social media man o sa personal, nababanggit ko lang yung social media, pero kasama na lahat yan mga kapatid. Ano mang uri ng pamamahayag, nakasulat man yan o oral na sinabi mo, bilang mga Kristiyano, mahalaga kasi yung mga pag-deliver natin ng mga salita, pati yung mga pagkilos natin, kabilang na yung mga pinopost natin dito sa Facebook at yung isinishare natin dito sa Facebook. Hindi nga tayo may gawa. Minsan masamang post. Hindi nga tayo may gawa. Isinare mo naman. No? Ito mga kapatid, no? Dapat yan sumasalamin yan sa ating pananampalataya at sa mga turo ni Kristo. Yan ang dapat nating tandaan. Ano mang isi-share natin, ano mang ipopost natin, sumasalamin yan sa ating pananampalataya at turo ni Kristo. Dapat ganun. Di ba? Kasi kung ano may ipopost mo, kakabit yan sa buhay mo, sa pagkatao mo. Narito mga kapatid, yung ilang pagpapayo mula sa Biblia na maaari makatulong sa atin sa ating pagpopost ng mga salita dito sa social media. Lalo na kung tumutuligsa tayo at nais nating sawatain, expose ang masamang gawain sa lipunan o kaya sa gobyerno. Pero ito hindi limited to sa post lang sa social media. Kasama na rito mga kapatid, lahat ng uri ng komunikasyon natin sa ating kapwa. Tingnan nyo, maging maingat tayo. Maging mapagkumbaba. Yan yung sinasabi rito sa Santiago 1:19. Alam nyo na rin to mga kapatid, pero maganda pinapaalala sa atin. Mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa pagsasalita. At huwag agad magagalit. So, be a good listener. Di ba? Maging alisto daw sa pakikinig. Dahan-dahan sa pagsasalita. Ibig sabihin, hindi mo ibig sabihin yung literal na dahan-dahan ka. Dahan-dahan. Hindi. Kundi, huwag kang padalos-dalos sa pagsasalita mo. Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Huwag ka agad-agad magagalit. Pagsasalita yan, may tuturin ng pagsasalita rin yung pinopost mo dyan sa Facebook. Dahan-dahan ka. Sabi nga ng iba, di ba? Think before you click. Bago ka mag-click, bago ka mag-share dyan. O kaya bago, nag-post ka, bago mo yan, reviewin mo muna, baka kung ano yung sinasabi mo. So nakita niya, no? Tiyakin natin ang ating mga salita ay hindi magdudulot ng hidwaan o galit. O ano pa ang pagtuturo ng Biblia sa ating paghahayag? Kapag tayo naghahayag ng ating mga saloobin, totoo man yan, no? Dapat totoo, no? Hindi pwedeng totoo man yan o hindi. Yung totoo lang dapat. Diba? Lalo na pag tuligsaya. Dapat totoo yan. Hindi yung chismis lang. O tungkol sa kung ano man meron tayo papahayag pagpuna sa politika. At maski sa personal. At maging sa araw-araw na pamumuhay natin kahit wala sa Facebook. Ito sa Efeso 5:15. Pinapakita rito. Magsalita ng katotohanan sa pag-ibig. Dalawang bagay ito. Hindi lang katotohanan. Dapat may pag-ibig. Hindi pa pwedeng kung totoo yan, ihahambalos mo na lang na parang 2x2 yan sa kapwa mo. Nakita niyo, no? Katotohanan sa pag-ibig. Dahil sabi nga nito, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Kita niyo, diwa ng pag-ibig. Tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. So yung talatang ito, mga kapatid, nagpapaalala sa atin na magsalita tayo ng katotohanan. Ngunit gawin natin ito sa paraang puno ng pag-ibig, diwa ng pag-ibig. Ano ba ibig sabihin yan? Kapag tayo nagtutulig sa alimbawa, sa isang kasamaan,
mahalaga na ang ating layunin ay magdala ng pagbabago. Ginagawa natin yun dahil mahal natin yung ating tinutuliksa. Nais natin magbago siya. May pag-ibig eh. Hindi yun talaga puro galit na lang. Hambalos mo. Okay lang, hindi naman masama magalit. Pero siguraduhin mo na motibo mo ay pag-ibig. So, hindi magdudulot ng pagkakawatak-watak. Nakita niya, no? Katotohanan, magsalita ng katotohanan sa pag-ibig. So, yun. At sa Efeso 4:29, makikita naman natin dito ang aral na iwasan ng masasamang salita. Huwag kayo magsasalita ng masama. Huwag kayo magpo-post ng masama. Alam niyo, yung kasamaan dito sa, minsan yung pagmumura, PI, pinapalakpakan pa. Yan ang hindi tayo sang-ayon dun eh. Tuwan-tuwa pa yung mga tao kapag nagmura yung Pangulo ng bansa, halimbawa. Nakita niyo, mga kapatid, sabi nito, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Ito sa pang-araw-araw na pag-usap natin, kasama na yung pagtuliksa natin dito. Pagsasalita ito, mga kapatid, huwag daw gagamit ng masasamang salita. Gaya ng mga pagmumura. Obvious naman yan, mga kapatid, di ba? Hindi naman dapat talaga yung gano'n. So yung talatang ito nagpapaalala sa atin, iwasan ang mga masasamang salita. Tiyakin ang ating mga sinasabi ay nagbibigay ng biyaya at kalakasan sa iba. At dito naman sa Roma 12:18, ang sabi, hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. So maging mapayapa tayo, huwag makipag-away. Pwede ka naman magtulig siya na hindi ka nakikipag-away. So ito nagpapaalala sa atin, hanggat maaari, magkaroon tayo ng peace sa lahat ng mga tao. Hanggat maaari, wala tayong kaaway. Kung may mga away man sa atin, wala tayong magagawa. Sa social media, mahalaga na tayo maging mapayapa. Mapagkumbaba sa ating mga posts, kahit na tayo ay nagtutulig siya ng kasamaan. So sa kabuuan, mga kapatid, yung mga binasa nating mga talata, nakita natin na dapat ay maging mapagpayapa tayo, mag-ingat tayo, mapagkumbaba sa salita, kilos, kabilang yung mga post natin sa social media. So yun po, mga kapatid, nakita natin yung 4 na tagubili na yan. No? Yan. Inulit lang natin. Maging maingat at mapagkumbaba. Magsalita na katotohanan sa pag-ibig, iwasan na masasamang salita, maging mapayapa at mapagkumbaba. So, yun po, mga kapatid, no? At bago tayo matapos sa ating aral na mensahe, ito yung mga tagubili natin. So, hindi masama at hindi masama, kundi hindi natin maiwasan na ma-involve tayo sa politika kahit hindi ka politiko. Kasi hanggat nabubuhay ka sa mundong ito, nakikipag-ugnayan ka sa lipunan, merong politika dyan. Sa church lang may politika. Pero hindi yung masamang politika. Di ba? Yung kahulugan ng politika, yung pagmamanage, di ba? Yung pakikisalamuhan natin, politika yan, mga kapatid. Naging masama na lang talaga yung yung katawagang politika. Kaya nagagamit dun sa namumulitika ka naman politiko ka naman Parang ang sama ng dating no? Ito. So hindi masama. Okay lang mga kapatid. Maging aktibo tayo. Dapat nga talaga aktibo tayo. Pero huwag tayo makikipag-away. Walang partido. At ang ultimate loyalty natin mga kapatid sa kaharian ng Diyos at hindi sa partido At ang pag-asa natin kay Kristo. Yung mga tagubili na wag natin makakalimutan. O bago tayo magtapos mga kapatid, ito ang prinsipyo. Dapat magpasakop tayo sa mga namumuno. Kaya madalas kong ulitin bawal sa atin mga kapatid. Bawal sa isang Kristiyano ang sumali sa mga armadong grupo para pabagsakin ang gobyerno. Didiretsuhin ko na kayo, bawal sa Kristiyano ang umanib sa NPA. Armadong grupo yan siguro doon na lang kayo sa Democratic Front ng NPA. Di ba merong tatawag na Democratic Front? O doon na lang kayo, nagpa-participate sila sa demokrasya. Pero yung ahawa ka ng armas, ng barel, papatay ka ng tao, dahil labang ka sa gobyerno, gusto mong pabagsakin ng gobyerno, bawal yan mga kapatid. Ito nga, naisulat ni Pablo sa ilalim ng pinakamasamang gobyerno. Isa sa pinakamasamang gobyerno ng sanlibutan.
yung imperyo ng Roma. Roman Empire, nung isinulat to. Sa mga taga-Roma pang Kristiyano, in-address, sa Roma 13:1, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos at ang mga pamamahalang yon ay itinalaga ng Diyos. So, sa Diyos pala galing yan eh. Sinalita ni Pablo yan nung panahon ng Roman Empire, masamang gobyerno yun. Ano pa nga yun eh, meron pa nga emperor worship yan eh. Inuutos na emperor na sambahin sila eh. Pero tingnan niyo yung command ng mga apostol. Kaya lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Huwag mo lalabanan yan. Armadong paglaban yan. At ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Anong klaseng paglaban yan? Hindi ordinaryong pagtuligsa yan. Rebellion yan, mga kapatid. So, bawal sa mga Kristiyano ang sumama sa anumang rebellion para pabagsakin ang gobyerno. Pero pwede ba tayo tumuligsa? Pwede. Dinanan na natin at may mga paraan ng pagtuligsa. So, yun po, mga kapatid, nakakita niya naman. At ito pa, huling 3 talata. Ito dapat na maging prinsipyo natin sa pagkikipag-participate natin sa politika. Ang sabi, katarungan, pagmamahal, at pagsunod sa Diyos. Tatlong bagay yan na dapat nasa isip natin kapag tayo nagpa-participate. Hindi lang politika to. Actually, hindi ba nababanggit ang politika? Kasi sa definition lang kasi ng politika, kaya ako nababanggit yung politika. Politika yan. Hanggat nakikisalamuha tayo sa lipunan, politika yan, mga kapatid. Involved tayo dyan, kahit hindi ka politiko. Sa Micah 6:8 sabi, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Ano daw nais ni Yahweh? Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mo mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. O politiko ka man o hindi. No? Kaya maganda rin kung Kristiyano, naging politiko, nanalo sa eleksyon, sa matinong paraan, sa paraan ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka ng daya o ano, hindi mo kinompromise ang pananampalataya mo. Ibig sabihin, kung kakandidato ka, huwag mo naman yayakapin yung maling pananampalataya. Sapagkat may kumandidato na niyakap, pati yung pinuri, pati yung pananampalataya ni Kibuloy. O, huwag ganon. Kung nanalo ka, naging politiko ka, nanalo ka, ayan, sundin mo yan. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Actually, kahit hindi ka politiko, hindi naman politician yung sinasabi rito, di ba? Pero na-apply lang natin yun dahil sa definition ng salitang politiko o politika. No, maging makatarungan sa lahat, ha? Sa lahat. Hindi lang sa lipunan yan. Sa lahat ng gagawin natin, makatarungan ka dapat. Patuloy mo mahalin ang kapwa mo, pagpapakumbaba sumunod sa Diyos. Ito pa ang bilin. Pangalawang talata. Kamuhian ng masama, ibigin ng mabuti, pairali ng katarungan. Tingnan mo. Kamuhian mo ang masama, ibigin ng mabuti, pairalin mo sa mga hukuman ang katarungan. Kung may Kristiyano judge, siyempre alam niyo na yan eh. Judge ka eh. Kahit hindi ka Kristiyano, dapat maging makatarungan ka. Pairalin mo sa mga hukuman ng katarungan, baka sakaling kahabagan ni Yahweh ang natirang buhay sa lahi ni Jose. So, kinukuha natin yan yung tagubilin. At sa ating huling talata, tungkol ito sa katwiran, katarungan, pagtulong sa mga mahihina. Halos magkakadiwa, mga kapatid, no? Pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran. Do good, sabi rin sa English. Pairali ng katarungan, justice. Tulungan ang naapi. Ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ang mga byuda. Sa-summarize natin yan. Tingnan nyo. Close up natin yung mga punto ng mga 3 talatang binasa natin. Merong something in common dyan. Maraming something in common, pero pangunahin na mga kapatid, yung salitang katarungan. Di ba? Yung pagmamahal, nandyan din. No? Yung ibigin na mabuti. Pero, pansinin nyo, katarungan. 3 beses na banggit no? Alam niyo yung katarungan, ipinakikita dyan, yung praktikal na aplikasyon ng katarungan. Lahat ng mga talata, nagtuturo ng katarungan, di ba?
Ang katarungan, mga kapatid, ay hindi lamang idea yan o prinsipyo, kundi isang bagay na dapat ginagawa araw-araw sa buhay natin. So may action dapat yan. Ang katarungan sa mga talatang ito tumutukoy sa tamang pakikitungo natin sa kapwa natin, lalo na sa mga may hirap, naapi at walang kakayahan. At may kaugnayan ang katarungan sa relasyon natin sa Diyos. Kasi ang katarungan ay hindi hiwalay sa pananampalataya. Kung mananampalataya ka, dapat makatarungan ka. Ang tamang relasyon sa Diyos ay makikita sa pamamagitan ng paggawa ng tama sa kapwa. At lumalabas, mga kapatid, hinihiling ng Diyos na maging aktibong tagasunod tayo ng katarungan. Hindi simpleng sumusunod lang sa mga religious ritual. So, aplikasyon ng pananampalataya natin lahat yan. Yan, yung 3 talatang yan, mga kapatid. Dapat nakikita po sa buhay natin. At i-apply natin yan kahit saan larangan ng buhay natin, maging sa politika. Kasama yan, mga kapatid. So yan, mga kapatid, ang ating aralin, naway makatulong ito sa atin kung paano tayo dapat maging aktibo sa mga political activities natin at nawa natin ang tunay na kahulugan ng salitang politika. Yung politika hindi po masama. Napapasama lang ng iba yan. Pero yung politika talaga, mabuti sana yan. Mabuti dapat yan. At ang politika, kahit saan nandun, kung saan maraming tao, kung saan may organisasyon, merong politika, maging sa loob ng church. Yung politika, doon sa tunay na kahulugan na dinaanan natin kanina. So hanggang dyan, mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Naway pinagpala tayo ng ating Panginoon sa ating ginawang pakikinig ng kanyang aralin. Tayo po'y muling manalangin.